Hi guys, what's up? My name is Sean Winnie. Today, alikat pag-usapan natin ang bangayan between VP Sara Duterte at ni Hontivirus kahapon. Talaga namang hindi talaga pinalagpas ni Hontivirus ang pangungupal niya kay VP Sara. So, anong ginawa ni VP Sara? Nakipagkupalan din kay Hontivirus. Ito ang problema. Nung binalik lang niya yung pag-uugali ni Hontivirus sa kanya, galit sila. Napapanood, I don't know guys kung napapadaan din sa feed ninyo na pag ginawa na sa kanila yung ginagawa nila, sila na ngayon ang galit. Pag-usapan natin. Alam nyo guys, hindi naman lingid sa ating kaalaman yung pangungupal nito ni Hontiveros sa mga Duterte. No, hindi na exemption diyan si VP Sara. So ayon nga kay VP Sara, even before nung presidente daw si PRRD, talagang isa siya sa mga kupal na umaatake kay PRRD. Okay? Doon sa Senate hearing, isa rin si Hontiveros na talaga namang binasag nito ni VP Sara. Pakinggan muna natin itong news ng SMNI. Nagkainitan nga si Vice President Sara Duterte at Senator Riza Hontiveros sa pagdinig ng Senado ukol sa proposed 2025 budget ng Office of the Vice President. This briefing on sa pagdinig ng Senate Committee on Finance hinggil sa proposed 2025 budget ng Office of the Vice President, dinepensahan ni Vice President Sara Duterte ang mga programa ng OVP na paglalaanan ng budget. Naglaan ang Department of Budget and Management ng 2.3 billion pesos para sa OVP sa ilalim ng 2025 National Expenditure Program. Kinwestiyon ni Riza Hontiveros ang mga programa ng OVP na kaparehas na raw ng mga existing programs ng ilang ahensya ng gobyerno gaya ng Medical and Burial Assistance, Livelihood Program na Magnegosyo Taday at Disaster Relief Program. Pero ayon kay VP Sara, ang mga nasabing programa ang mga paunahing hiling ng mga Pilipinong humihingi ng tulong sa kanyang tanggapan. Totoo po, merong mga ibang local government units at ibang national government agencies na ganito po ang kanilang programa. Pero po, nung ako ay umupo as a Vice President, I took an oath, and doon sa oath, I said that I will do justice to every man. So hindi po kami pwedeng humindi sa mga tao na humihingi ng tulong, lalong-lalo na ay kaparte ng gobyerno ang Office of the Vice President. Tinanong ni Hontiveros kung okay lang ba na ilaan na lamang ang hinihinging budget ng OVP sa mga line agencies at doon na lang mag-request ng allocation ang tanggapan ni VP Sara. Sagot naman ng pangalawang Pangulo, bakit pinupolitika ang mga financial assistance? Halimbawa na lamang aniya ang mga ine-endorso ng OVP para sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng Department of Social Welfare and Development. Kapag meron po kaming nire-refer o binibigyan ng endorsement ng AICS sa DSWD, kadalasan po nasagot sa amin ay hindi pwede dahil galing yan sa Office of the Vice President at kalaban yan. You know what? This is one of the most alarming, no? Sa lahat ng alarming na statement ni VP Sara, ito yung pinaka talagang alarming sa pagka-alarming. Imagine niyo, no? Ilang beses na nakakita tayo ng mga politiko na namimigay ng AICS o sumasawsaw sa pamimigay ng tupad. 'Di ba? Tapos, pagdating pala sa paglapit dyan sa DSWD, pag galing ka, kung may hawak kang endorsement letter galing sa OVP, hihindian ka. Take note of this, guys. Yung perang pinopondo sa mga programa na yan ay galing sa pera ng taong bayan. Okay? Yung nire-refer ng OVP ay parte ng taong bayan. So in short, pera ng taong bayan ang hinihingi ng nire-refer ng OVP. Hindi naman OVP yung nanghihingi, kababayan natin. Number one, siguro nakakairita is huwag niyong idamay ang taong bayan, no, sa pamumulitika niyo kay VP Sara.
'Diba? Hindi naman si VP Sara yung humihingi ng tulong eh. Yung mga tao na nagko-contribute sa kaban ng bayan. 'Di ba? Oh. Sasabihin na naman ng ibang bashers at hater ng mga Duterte, paawa na naman, pa-victim na naman si VP Sara. You know what? Para sa akin, imbis na yan yung isipin natin, imbis na yan yung sabihin natin, bakit hindi natin i-challenge ang DSWD? Okay? Hindi natin i-challenge ang DSWD. Napasinungalingan ng claim ni VP Sara. At hayaan natin na patunayan nila yung mga kiniklaim ng bawat isa. Paano nga kung totoo? Diba? Sa panahon na to guys, no? I hate to say this, pero si VP Sara na lang yata ang kaya kong paniwalaan sa mga statements niya. Okay? Endorsement letter, galing na yan sa OVP. Hihindian mo ang isang kababayan mo only because sinasabi nyo na kalaban si VP Sara ng administrasyon? Na hindi naman si VP Sara ang makikinabang dyan sa inilalapit ng OVP, kundi yung mga kababayan natin. Di ba isang malaking katarantaduhan yan? So bakit ngayon dapat hindi nating isipin pamumulitika ang ginagawa, lalo na pagdating sa pamimigay ng ayuda? So tutulungan, no? Alam mo ito, ano lang to eh, kwentong local lang to eh. No? I remember some horror stories about mga kababayan natin na pag lumapit di umano sa isang office of the mayor at humihingi ng tulong, ang tanong agad, botante ka ba? Sinong binoto mo? So hindi ka tutulungan ng LGU mo kung hindi mo sinuportahan yung sitting local executive. So ngayon, upskilled na pala to. Nangyayari na ito sa national level. Hindi ka tutulungan kung ikaw ay nanggagaling sa kalaban na wala ka namang kinalaman. Diba? Oh. Anong gusto ng DSWD? Kailangan ba yung endorsement letter galing sa OP, Office of the President? Para lang tulungan nila? O sa opisina ni House Speaker Tambaloslos? Diba? Kaya natanungin ko, tama pa ba yan? Parang for the last couple of months, kinikriticize natin yung mga politiko na ang pagmumuka nasa bigayan ng Tupad, nasa bigayan ng IX, diba? Ginagamit ang mga programa ng government agency sa pamumulitika. Dapat na ba tayong magulat dito sa sinabi ni VP Sara? Oh. Kahit hate mo siya, kahit galit ka sa kanya, paano kung lumapit ka sa DSWD na may hawak ang referral letter ng OVP at hindian ka? Ano naman ang mararamdaman mo? Diba? Oh. Akala natin, ang usaping politika ay nandito lang sa social media. Hindi pala. Mararamdaman mo rin pala yan kung sino ang nilapitan mo at sino ang lalapitan mo. Hindi ka pa ba maiinis dyan? Ayuda, ginagamit sa pamumulitika. Tulong, depende kung sino-sino suportahan mo. Tapos pera ng taong bayan ang hina-hijack ninyo. Minsan po, totoo yan na pupolitika ang assistance para sa ating mga kababayan. And so I go back to the oath that I shall do justice to every man, at kaya po kami nandito at kaya po kami merong mga ganito na mga projects sa Office of the Vice President. Ayon pa kay VP Sara, pinupolitika ni Hontiveros ang proposed budget ng OVP dahil nais ng senadora na maghain ng isang motion para ilipat ang nirequest na budget ng OVP sa ibang ahensya ng gobyerno. Iniuugnay yan ng pangalawang Pangulo
sa naging pahayag ni Hontiveros sa Akbayan Congress kamakailan na hanggat nasa pwesto si VP Sara ay nananatili umanong panganib ang banta ng pagbabalik ng mga Duterte sa kapangyarihan. Inusisa din ni Hontiveros ang budget na inilaan ng OVP. Alam mo, there's this one funny incident during the campaign season of 2022. Ang mga Dilawan galit na galit sa mga Marcoses because they felt na pag nabalik sila sa pwesto, nabalik sila sa Malacanang, there's no turning back. For them, for the Dilawans back then, no, the Marcoses are, sabihin na lang natin, they are a threat. Ang iniisip nila, ang ini-instill nila, what they're trying to instill sa mga tao, na yung sama nung ira ng ama niya, no, ni Apo Lakay, will happen sa panahon ng mga anak. 'Di ba? So ito rin yung ginagawa nilang script ngayon sa mga Duterte. Kung kaya niyo patunayan na mga Duterte, lalong-lalo na si PRRD, nung panahon niya ay naging corrupt, mag-file kayo ng kaso. 'Di ba? Ako personally, re-respetuhin ko naman kung ano magiging desisyon ng Supreme Court kung umabot man niya sa Supreme Court. Otherwise, kung wala kayong kayang patunayan, dapat itong mga taong to na nagsasalita in against, no, sa mga Duterte, ito yung mga tao na dapat hindi niya na pinapakinggan, pinapaniwalaan. No. As long as wala kayong kayang patunayan na itong mga Duterte, legally or by law, walang nagagawang kahit anong anomalya during their time, during their term. Wala lang kayong whatever na sabihin nyo is purely propaganda, purely paninira. Dapat by now, no, mga Pilipino, hindi lang sila nakikinig doon sa mga sinasabi. Dapat sina-challenge natin ang mga statement. Okay? Ng kahit sinong tao. Gaya nito ni Hontiveros. Gaano ba kalaki ang budget ni Hontiveros sa Senado? Since pumasok ang 2024, wala na tayo nakita kundi yung mga pagmumukha niyan sa mga sasakyan, sa billboard. 'Di ba? Saan galing budget yan? Pera ng taong bayan ba yan o sarili mong pera? Tama naman yung sinabi ni Sas eh. Ang gagaling yung questionin kung saan napupunta ang pera ng OVP. Samantalang makikita niyo yan lahat sa COA. Pero pag kami nagtanong kung saan nyo dinala ang budget ninyo, di ba certification lang ang binibigay nyo? Wala kayong itemize na maipakita sa taong bayan. Kung saan nyo rin binibitbit yung napakalalaki nyong budget taon-taon. Di ba ka-impokritahan yun? Diba? Kung ikaw talaga, kung tayo may pagmamahal, no, sa bayan natin, at meron din tayong pagmamahal sa paghihirap ng mga Pilipino na nagko-contribute. Even yung mga babies, guys, nagko-contribute na dahil lahat ng formulang binibili ng magulang nila, merong VAT, hindi po sila exempted. Itong si Hontiveros, wala nang ginawa kundi magpabida. Diba? Pero sa itsura niya, nagmukha siyang kupal dyan. VP para sa mga librong isinulat ni Vice President Sara na ipamamahagi sa mga estudyante kasabay ng mga pagbabago bags na may lamang school supplies at dental kits. This is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Hindi raw nagustuhan ni Hontiveros ang sagot ni Vice President Sara na ayon sa senador ay hindi niya maintindihan ang ugali ng pangalawang Pangulo.
Imagine niyo yung kabubuhang depensa ni Hontiveros. Kasi na ano siya eh, na real talk siya dyan ni VP Sara. Oo nga naman, bakit mo tinatanong yung tungkol doon sa libro at bakit ganun yung value? Punta ka sa COA. Hontiveros, pumunta ka sa COA, doon mo i-scrutinize. Ngayon, kung may nakikita kang mali, may nakikita kang anomalya, edi filean mo si VP Sara. Ako nag-agree naman ako kay VP Sara eh. Bakit mo bino-brought up yung mga ganyang bagay when in fact, ang dapat lang natin pinag-uusapan, saan ko dadalhin ang 2025 na budget ko ng OVP? Hindi yung magto-throwback ka. Ngayon, kung may issue ka, pumunta ka ng COA. Kasi nagsasubmit naman sila dyan ng di ba? Nang saan nila dinala yung previous budget nila. Para ka rin si Raffy Tulfo. Kung ano-ano yung mga sinasaksak sa isang Senate hearing, o sa mga budget hearing, gaya ng ginawa niya for 2024, nakaramihan ng mga sinasaksak niya, puro irrelevant. Diba? O, naalala niyo pa ba yung pinaka-famous na PTA? Ano sinabi ng ibang kapwa niya, Senador? Meron naman tama, no? Meron namang ibang pwedeng maging Senate inquiry or hearing patungkol dyan sa issue ng PTA. Pero sinasaksak noon ni Raffy Tulfo during a budget hearing. So ngayon, hindi ka lang male version ni Trillanes Hontiveros. Male version ka na rin ni Raffy Tulfo. Diba? Oh. Punto na ibinalik din ni Vice President Duterte sa kanya. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Hontiveros. And I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Binalikan ni VP Sara ang pagkakataon na humingi ng tulong si Hontiveros sa kanya noong tumakbo ito sa pagkasenador noong 2016, kung saan nakiusap pa si VP Inday sa isang kongresista para suportahan ang senadora. Nanalo na siya, at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? Sa kabila ng halata namang pamumulitika ni Hontiveros, lusot na sa Senate Committee on Finance ang panukalong budget sa taong 2025 ng Office of the Vice President at isusumite na ito sa plenaryo. Para sa Diyos. Here's the thing about VP Sara, guys, she grew up in a family or household na yung tatay niya almost all her life is nasa mundo ng politika. Even yung mga relatives niya nasa mundo ng politika. So all this crap and bullshit coming from Hontiveros, hindi na to bago sa kanya. Matagal na siyang trained how to deal with this kind of personality. 'Di ba? Oh. Alam niyo, para sa akin, yung nakikita kong reason kung bakit sumagot ng ganun si VP Sara. It's just that, isa si Hontiveros na dapat pag-ingatan ng mga tao. Or rather ng mga politiko. Kasi siya yung tipo ng tao na pag kailangan ka, halos lumuhod sa'yo para lang manalo. It's true, no? Even one councilor in Davao City said, you cannot deny na sikat ang mga Duterte. Hindi sila sikat dahil sila ay may mga kasong graft and corruption gaya ng mga Marcos. Hindi rin sila sikat dahil meron silang biktima ng martial law. Pero sumikat sila because of good governance. Sumikat sila dahil naging maayos ang Davao. The word sikat is not even appropriate to use. I'd rather use the word respected. Well respected po ang mga Duterte sa Mindanao area. Imagine niyo yung influence and stretch nila hanggang sa Visayas. Diba? Ayun na rin yan kay VP Sara. She was asked to endorse
Hontiveros, Mindanao and Visayas. Ngayon, meron isa ako nakitang video dito. Sabi ng isang TikTok user dito, it was a valid question that deserves a direct answer, politicized or not. Okay? Ngayon, eto guys, no, kung legit at genuine na gusto nga malaman ni Riza Hontiveros, kung saan nga dinadala ni VP Sara ang kanyang budget, no, including that book, guys, napakadetalyado ng mga informations dito sa page ng Office of the Vice President. You can go here, you can check it out yourself. Yesterday, for the Filipino people, sinumangkayang budget ng OVP for fiscal 2025, 87.98%, na bahagi nito ay ilalaan para sa 10 programa na ipinapatupad ng Central Office, 10 satellite offices at 2 extension office ng tanggapan. Okay? Ang OVP ay mananatiling matatag sa layunin nitong makapaglingkod sa bawat Pilipino sa Luzon, Visayas at Mindanao. Okay. Tingnan natin yung kanilang, ayon dito, total proposed budget for fiscal year 2025. Palagay natin guys para ma-appreciate nyo. So, OVP programs and projects, 87.98%. Okay. Financial assistance subsidy, 947.5 million. Supplies and materials, welfare goods, 401 million. And dito naman sa implementation, monitoring and evaluation program will be 44.71 million. Okay? So, nakaano rito imagine niyo kung gaano kalaki yung budget na inilalaan ni VP Sara sa kanyang budget. Medical assistance, burial assistance, educational assistance, magnegosyo ta dai. Okay? So ito dito rin sa ilang milyon dito sa baba. Ayon dito, targets achieved, beneficiaries, number of beneficiaries, target nila sobrang na-exceed. More than 300,000 yung nag-exceed. Target nila for 2024, we're halfway there. So, para sa kanila, sabi, on track to achieving the full year target. Output indicators, average percentage of client satisfaction, target is 90%, and ang actual 97%. Number of strategic partnership established or strengthened, 400 on target, ang kanilang actual is 793. Number of ceremonial engagement, 488, 489. Of the total proposed budget of the OVP in 2025, 87.98% will be allotted to its 10 flagship programs. The Office of the Vice President will remain committed to its missions and deliver efficient, accessible, and responsive public service for the good of all Filipino. Okay? So, Hontiveros, kung may issue ka, no? Breakdown of number of beneficiaries served by the OVP per region. So, kita-kita naman dito na walang pinipili po ang OVP. Di gaya ng ginagawa ni BBM, makikita mo kung saan concentrated yung mga pinagagawa niya. Diba? Mindanao area, kung saan strong ang mga Duterte. Breakdown of number of beneficiaries served by the OVP. So, makikita nyo yan sa Facebook page ng Office of the Vice President. Now, bakit nga ba kasi sinasabi ni VP Sara na politicking yung ginagawa ni Hontiveros? Obviously, yung mga tanong niya, ang sagot na dito na rin sa page. Otherwise, kung meron siyang issue sa mga naging budget ni VP Sara, she can go directly to the to the Office of Commission of Audit. 'Di ba? Mag-request siya ng information doon kung gugustuhin niya. 'Di ba? Wala namang pipigil sa kanya. Ngayon, kung may nakikita siyang anomalya or may mga ano doon, abay mag-file siya ng kaso. Wala namang pipigil sa kanya.
Itong mga information ba na to na nakikita natin ngayon? Diba? Itong mga breakdowns na ito, mga accomplishment reports ng OVP. Nakikita ba natin yan? Na pinupost ni BBM? Oh. Tingnan nyo. Oh, ito. Accomplishment report of programs, medical assistance, individual beneficiaries, 119,000 families or individual beneficiaries. Family beneficiaries ng burial assistance, 30,000. Pansarap program, bonds distributed, student beneficiaries. Pagbabago campaign, bags distributed, trees planted. No? One of the things na ginagawa ngayon ni VP Sara is ma-achieve yung 1 million trees. Imagine niyo, she's already quarter away. Relief operations, family beneficiaries, rice program, boxes, food boxes distributed. Magnegosyo Taday, group beneficiaries with 26,000, individual 17 beneficiaries. Commuter serve. Oh, you can be VP. So, dito nakikita nyo na hindi lang siya nagtatrabaho. Nakikita din natin na merong magandang output yung tinetrabaho niya. Kumbaga, yung goals nila, na-achieve nila, yung pera na binibigay ng taong bayan sa OVP is napupunta sa maayos at maganda. May nagiging magandang resulta yung pera. Ngayon, kung halimbawa, kaya niyong patunayan yung mga kaliwat kanang aligasyon nyo kay VP Sara, abay mag-file kayo ng kaso laban sa kanya. If you're saying na isang graft or corrupt, no? Itong si VP Sara, wala namang pipigil sa inyo mag-file ng mga kaso laban sa kanya. Ang problema lang kasi natin, guys, no? Ito lang ang problema natin dyan. Wala na tayong nakita kung hindi mga aligasyon, propaganda laban kay VP Sara. Ako mas gugustuhin ko na mag-file na lang kayo ng mga kaso laban sa kanya. Kung kaya niyong patunayan yung mga aligasyon nyo. Ngayon, kung hindi nyo kayang mapatunayan, hindi nyo kayang magkaso, ito naman ang hiling ko. Sana, no? Dahil sa mga walang hiyang tao na gustong pabagsakin si VP Sara, abay, filean mo rin ng kaso. Gaya mo si Raffy Tulfo. Sipag-sipag mag-file ng cyber libel. Dapat ganyan nga rin VP Sara. Diba? Dami ko nakikita. Lalo na sa TikTok. Wala kayong makita as far as VP Sara is concerned na may ginagawa siyang anomalya. Kaya ang titirahin nyo yung pamilya niya. Doon kayo mas nagkamali. Diba? Doon kayo mas nagkamali. Lalong-lalo na kung yung mga anak niya ang kakalad ka rin nyo sa issue na yan. Kawawa kayo. Imagine mo, ultimo siya, alam niya na yung gumagawa ng mga propaganda sa kanya, yung utusan ng kung sino man ay isang media personality na ayon na nga kay VP Sara, yung kumuha ng video niya sa NAIA nung paalis sila papuntang Germany. One, ginawa yon dahil may purpose. Two, yung taong gumawa nun, hindi pasahero. Okay? Hindi pasahero. Hindi empleyado ng NAIA o hindi empleyado ng kahit anong airlines. But a media personality. The question is, bakit nyo pinapapasok yan? Ang kahit sinong ordinaryong Pilipino na pumapasok sa loob ng airport, kahit anong airport dito sa Pilipinas, kung wala kang ticket, kung wala kang boarding pass, hindi ka makakapasok sa loob mismo ng airport. No? Hindi ka nga makakapasok sa teller area. Or sa check-in baggage area pala, sorry. Hindi naman bangko yun.
Pero bakit itong individual na to nakakapasok hanggang sa boarding area? 'Di ba? Sinong nagbigay ng authority sa taong 'yan? Alam mo, ito lang din ang nakikita ko, no? Kung bakit nila fino-focus ang energy nila sa mga Duterte. Dahil alam nila na iba ang lakas ng mga Duterte. Na kahit magkasuhan, matapang ang mga Duterte dahil alam nila sa mga sarili nila, kaya nilang mapawalang sala yung mga kaso na yan. Alam mo, sa totoo lang, the Marcoses should understand this issue more. Bakit? Kasi nung panahon ni Cory Aquino, yan ang number 1 na ginawa ni Cory Aquino nung umupo siya. 'Di ba? Alam niyo ba kung kailan na-establish yung PCGG? Days after na maupo si Cory Aquino. Ano ang naging purpose ng PCGG? Habulin, kasuhan at patunayan na ang mga Marcoses ay corrupt at magnanakaw. 'Di ba? Sino ba ang naghain, no, ng mga kaso, patong-patong na kaso sa mga Marcoses? Isa na diyan ang mga taga-PCGG. So ngayon, ang ginagawa naman ng Marcos administration is kung ano yung ginawa ng Cory administration sa kanila. 'Di ba? Alam niyo, sa totoo lang, nung nagbabasa nga ako about sa mga Marcoses, may parte ng pagkatao ko na pikit mata kong binoto si Bongbong Marcos. Kasi naniniwala ako na kung ano yung pagkakamali ng magulang, pwedeng itama ng isang anak. Pero hindi eh. Mas worse pa tong ginagawa ni Bongbong Marcos kumpara sa ama niya. 'Di ba? So ngayon anong ginagawa ni Bongbong Marcos? Kung akala niya, ini-strengthen niya, no, ang alliances niya through partnerships sa iba't ibang political party, baka kung sinong umalyansa sa kanya, kasamang babagsak once siya ang bumagsak. Yung mga politiko, tama naman si VP Sara eh. Even before outsider si PRRD, kasi hindi nga siya nakipagtropahan sa mga politiko. Nag-focus siya na alagaan niya yung taong bayan. Kaya ngayon, pinagtutulungan ng mga politiko ang mga Duterte. At the end of the day, hindi naman ng politiko naglalagay sa mga politikong nasa posisyon eh, ang taong bayan. So, we really have to be very vigilant about this. 'Di ba?